Naranasan mo na ba ang isang kakaibang pakiramdam bago mangyari ang isang malaking pagbabago? Isang biglaang ginaw, isang panaginip na hindi mo maipaliwanag o isang maswerteng numero na paulit-ulit na lumilitaw. Hindi ito mga simpleng pagkakataon, ito'y mga palatandaan. At sa Mayo 30, 2025, magsasama-sama ang mga bituin sa isang paraan na matagal nang hindi nangyari. Para sa 5 mapapalad na zodiac signs, ang araw na ito ay magdadala ng enerhiya ng biglaang kayamanan, makapangyarihang pagbabago, at pagbubukas ng pintuan patungo sa buhay na matagal na nilang ipinagdarasal. Hindi ito mararamdaman ng lahat. Hindi ito makikita ng lahat. Pero kung isa ka sa kanila, ikaw ay matatagpuan ng tadhana. Pinili ka na ng universo. Sa puso ng bawat Pilipino ay may tahimik na paniniwala na sa likod ng mga ulap, lampas sa mga bituin, may isang mas dakilang puwersang nagbabantay sa atin. Tawag natin dito ay kapalaran. Ang iba'y tinatawag itong tadhana. Pero anuman ang pangalan, palagi itong nagsisimula sa iisang bagay. Isang palatandaan. At ngayong taon, may petsa ang palatandaang yon. Mayo 30, 2025. Matamang minamasdan ng mga astrologer sa buong mundo ang petsang ito. Isang bihirang galaw ng kalangitan ang magaganap. Hindi lang nagdadala ng swerte, kundi ng kakaibang enerhiya na kayang baguhin ang buhay sa isang iglap. Para sa 5 natatanging zodiac signs, hindi lang basta nagniningning ang mga bituin, sumisigaw sila. Tumatawag sila sa mga matagal ng tahimik na lumalaban. Sa OFW na isinusubo ang lahat para sa pamilya, sa inang nagdarasal tuwing madaling araw para sa isa pang pagkakataon, sa estudyanteng nangangarap ng higit sa kaya ng kanyang bulsa, hindi ito pamahiin. Ito ay isang spiritual alignment. At kahit hindi ka maniniwala sa mga bituin, ang darating sa Mayo 30 ay maaaring maging turning point mo. Ang senyales na panahon na para huminto sa pagkakapit at simulan ang pag-angat. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 5 zodiac signs na pinili ng kalawakan para tumanggap ng biyayang ito at ang dahilan kung bakit sila ang napiling pagdaluyan ng isang bihirang oportunidad. Dahil minsan, ang universo ay hindi bumubulong. Pangkalahatang tanawin sa kalawakan. Bakit mahalaga ang Mayo 30? Minsan sa isang habang panahon, ang universo ay nagkakahanay sa isang paraan na tila sinadya. Hindi aksidente, hindi tsamba. Kundi parang mismong kalangitan ay may gustong iparating. Malakas, malinaw, at imposibleng baliwalain. Ang Mayo 30, 2025 ay isa sa mga bihirang sandaling iyon. Sa araw na ito, isang makapangyarihang pagsasanib ng mga planeta ang magaganap. Si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan at swerte, ay magiging maayos ang pagkakaayon kay Venus, ang planeta ng pag-akit at biyaya. Kasabay nito, ang buwan ay papasok sa isang yugto na nagpapalakas ng emosyonal na kalinawan at intuisyon. Ang triple alignment na ito ay bumubuo ng isang gateway, isang pambihirang bukas ng enerhiya na nagpapalakas ng yaman, oportunidad, at kapalaran. Ngunit ang enerhiyang ito ay hindi pare-pareho ang dating sa lahat. Gumagalaw ito sa mga zodiac signs na parang alon, at ilan lamang ang tatama sa tamang lugar at oras upang lubusang maramdaman ang lakas nito. Hindi lang ito mga normal na galaw ng planeta. Sa loob ng maraming siglo, parehong mga Eastern at Western astrologers ang nakapansin na may mga partikular na petsa na may dalang mas malalim na vibrasyon. Sa Pilipinas, nahitik sa espiritual na paniniwala at matalas na pakiramdam, matagal na nating alam na mahalaga ang tamang araw. Tanungin mo ang kahit sinong lola kung kailan dapat magtanim, magpakasal, o lumipat ng bahay, at sasabihin niya, hindi basta-basta ang panahon. Ang Mayo 30 ay hindi pangkaraniwang araw. Ito ay araw ng breakthrough energy. Araw kung kailan maaaring masagot ang matagal mo ng panalangin sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Isang random na numero, isang ticket na di mo naman balak bilhin, o isang kutob na hindi mo maipaliwanag.
Ito ang mga senyales na may mas makapangyarihang puwersang kumikilos. At kung ang zodiac sign mo ay kabilang sa 5 napili, mas matindi mong mararamdaman ito. Maaaring makaramdam ka ng kakaibang swerte, emosyonal na kaliwanagan, o parang may gumigising sa loob mo na tila may gustong sabihin ang universo. Pakinggan mo iyon. Pagtiwalaan mo iyon. Dahil ang ganitong klaseng alignment ay bihirang-bihira. At kapag dumating ito, hindi ito basta nadarama. Ito ay sinusundan. At para sa ilan, ito ang magbabago sa takbo ng kanilang kapalaran. Nakahanda na ang entablado ng universo. Ngayon, alamin na natin kung sino ang tinatawag nito. Taurus. Ang matiyagang tagapagtayo sa wakas ay gagantimpalaan. Kung may isang zodiac sign na tunay na marunong maghintay, ito ay si Taurus. Tahimik, maaasahan, at matatag, hindi naghahabol ng swerte ang mga Taurian. Sila mismo ang gumagawa nito. Ilang taon mo nang nilalabanan ang unos ng buhay. Bihirang humingi ng tulong. Palaging ikaw ang sumasalo ng mas mabigat na bahagi. At marahil minsan ay napapatanong ka na rin, kailan kaya ako suswertehin? Maaring ang Mayo 30, 2025 na ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Ang pagsasanib ni Jupiter at Venus, ang iyong ruling planet, ay direktang sumisinag sa bahagi ng kayamanan at swerte para kay Taurus. Ibig sabihin, ang enerhiya ng araw na ito ay isinukat para sa iyo. Ginagantimpalaan nito ang iyong tiyaga. Pinararangalan nito ang iyong sipag at dedikasyon. Pero hindi ito basta-basta swerteng parang hulog ng langit. Ito ay bunga ng iyong walang pagod na pagsusumikap, ng mga biyayang dahan-dahang sumusunod sa iyong katapatan, sa iyong tahimik na mga sakripisyo, at sa iyong paninindigang magpatuloy kahit walang pumapansin. Sa mga araw bago sumapit ang Mayo 30, maaaring makaramdam ka ng mga kakaibang senyales. Isang panaginip na paulit-ulit. Isang numerong laging lumilitaw. Isang pakiramdam sa bituka na nagsasabing, subukan mo. Bilhin mo ang tiket. Tumango ka sa oportunidad. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga cosmic signals. Mga bulong ng kalawakan na nagsasabing, ngayon, ikaw naman. At gaya ng tunay na pusong Pilipino, hindi lang sarili mo ang iisipin mo. Maiisip mo agad kung paano makakatulong ang biyayang ito sa pamilya mo, sa pagtatayo ng bahay, sa pagsuporta sa mahal mo sa buhay. Ang kabutihang loob mong iyan, ang puso mong yan, iyan ang nagbibigay lakas sa enerhiyang darating sa'yo. Kaya huwag kang mag-atubili. Huwag mong pagdudahan ang sarili mo. Sa Mayo 30, maniwala kang ang universo ay kakampi mo. Matagal ka nang naghihintay, Taurus. Ngayon ang panahon mo para tumanggap. At kapag binanggit ng mga bituin ang pangalan mo, makikita na ng buong mundo kung ano talaga ang inihanda ng iyong pagtitiyaga. Scorpio, ang tahimik na lakas sa wakas ay magigising. Palagi mong nararamdaman ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng iba, Scorpio. Habang ang iba ay namumuhay sa ibabaw lamang, ikaw ay lumulubog sa lalim, sa motibo ng tao, sa mga lihim ng buhay, at sa sarili mong tahimik na pakikipaglaban. Hindi ka maingay sa iyong mga pinagdaraanan. Tinitiis mo ito ng walang salita. Pero ang universo, naririnig nito ang hindi naririnig ng iba. At sa Mayo 30, 2025 sa wakas, sasagot na ito. Ayon sa astrologiya, si Scorpio ay pinamumunuan ni Pluto, ang planeta ng transformation. At sa araw na ito, si Pluto ay papasok sa isang bihirang aspect kasama tina Jupiter at Venus. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Kapangyarihan, pagbabago, isang pagkakataong bumangon mula sa abo at tanggapin ang matagal mo nang hinihintay. Sa loob ng maraming taon, tahimik kang kumikilos sa likod ng mga eksena. Marahil tumulong ka sa iba ng walang papuri, nagsakripisyo para sa pamilya, o kinarga ang bigat ng damdamin ng mag-isa. Ang enerhiya ni Scorpio ay parang malalim na dagat. Matindi, mahiwaga, at madalas hindi pinapansin. Pero hindi na ngayon. Sa mga araw bago ang Mayo 30, maaaring maramdaman mong may kakaibang hila sa kaluluwa mo.
Mananaginip ka ng mga bagay na tila may gustong iparating. Makakakita ka ng mga paulit-ulit na numero, 8, 11 o 3. Makakaramdam ka ng kakaibang katahimikan. Parang mata ng bagyo bago ang tunay na pag-ikot ng lahat. At saka ito mangyayari. Isang biglaang swerte. Isang hindi inaasahang oportunidad. Isang pintuang bumukas kahit hindi ka pa kumakatok. Dahil ganito ang galaw ng universo sa Scorpio, hindi ito nagbibigay ng mumo. Ito ay nagbibigay ng rebirth. Scorpio, hindi lang ito tungkol sa pagkapanalo ng pera. Ito'y tungkol sa pagbawi ng kapangyarihan. Ito'y tungkol sa pagbaliktad ng sakit tungo sa kasaganaan. At sa paraan na ikaw lang ang may kakayahang gawin. May lalim. May dignidad. May tahimik na apoy. Alam ng mga Pilipino ang ganitong klaseng lakas. Tinitiis ang lahat. Umaasa na darating ang tamang sandali. Ito na yon. Huwag mong takasan ang mga palatandaan. Pakinggan ang kutob mo. Itaya ang numerong iyon. Sundan ang damdaming iyon. Aquarius, ang hindi inaakalang panalo na may pangarap na lampas sa sarili Aquarius, palagi kang naiiba. Habang ang iba'y sumusunod sa mga patakaran, ikaw ang sumusulat ng bago. Habang ang ilan ay habol ng yaman, ikaw ay habol ng kahulugan. Ikaw ang tipo ng tao na ibibigay ang huling barya mo sa nangangailangan, hindi dahil pabaya ka, kundi dahil sa kaibuturan mo, naniniwala kang dapat patas ang mundo. At handa kang itama ito kahit sa mumunting paraan. At nakita yon ng universo. At sa Mayo 30, 2025, ito'y maghahanda ng gantimpala para sa'yo, sa paraang hindi mo inaasahan. Ang petsang ito ay magdadala ng isang bihirang planetary alignment na aktibong kikilos sa iyong 2nd house ng kita at 11th house ng mga pangarap para sa nakararami. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ka lang paboritong manalo. Ikaw ay paboritong maging inspirasyon. Ang enerhiya ng araw na ito ay tungkol sa biglaang biyaya, banal na tiyempo, at mga pagpapalang may layunin. Hindi tulad ng iba na planado ang bawat hakbang. Madalas kang kumikilos base sa instinct. At sa araw na yon, ang instinct mo ay magiging mas matalas kaysa dati. Maaaring mapadaan ka sa isang lottery booth at biglang makaramdam ng kakaibang tawag. Maaaring managinip ka ng isang numero at maramdaman mong kailangan mo itong isulat. Maaaring maramdaman mo sa puso mo, ito na, may paparating. At tama ka. Ngunit narito ang mas malalim na katotohanan. Tiwala ang universo sa iyo pagdating sa kasaganaan dahil hindi mo ito kinikimkim. Ibinabahagi mo ito. Bumubuo ka ng komunidad. Inaangat mo ang iba. Iyan ang tunay na Filipino spirit. Bayanihan, kagandahang loob, at pananalig sa mas maliwanag na kinabukasan. Kaya kung dumating man ang biyaya sa iyo sa Mayo 30, huwag kang magtaka kung pakiramdam mo ay mas malaki ito kaysa sayo. Dahil totoo yon. Ito ay para sa pangarap mong makabuluhan. Para sa mga panalangin mong tahimik, ngunit totoo. At paalala na kahit ang mga mapangarapin, ang mga rebelde, ang mga mapagbigay, ay pwedeng manalo rin. Aquarius, papalapit na ang oras mo. At pagdating nito, hindi lang ang tagumpay mo ang ipagdiriwang ng mundo, kundi pati ang puso mo. Pisces, ang mapangarapin na nakatakdang mabigyan ng banal na gulat Pisces, palagi nang nakaayon ang puso mo sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Habang ang iba'y naghahanap ng lohika, ikaw ay nakikinig sa mga bulong, sa panaginip, sa musika, sa katahimikan ng gabi. Nararamdaman mo ang mga bagay na hindi maipaliwanag ng iba. At sa mahabang panahon, maaaring napagkamalan ng ilan na kahinaan ang iyong kabaitan. Pero ang hindi nila nakita ay ang totoo. Ang kaluluwa mo ang iyong pinakamalakas na sandata. At sa Mayo 30, 2025, ang kapangyarihang iyon ay sasagot sa iyo. Magkakahanay ang mga planeta sa iyong ika-5 bahay ng swerte at ika-12 bahay ng espiritual na kapalaran, isang bihirang senyales sa astrolohiya na parang isang banal na topic sa balikat. At kapag tinapik ng universo ang Pisces, ibig sabihin
May isang bagay na maganda ang malapit ng mangyari. Hindi maingay ang enerhiyang ito. Hindi ito magarbo. Dumarating ito ng banayad, parang basbas na ibinubulong sa kaluluwa mo. Maaaring maramdaman mong humihila ka sa tubig, sa katahimikan, o sa panalangin. Maaaring marinig mo ang isang numero sa panaginip, o manginig ang mga kamay mo habang may hawak na tiket. Ito ang mga palatandaan. Hindi galing sa tsamba, kundi sa layunin. Dahil ang Pisces ay hindi basta nadadapa sa swerte. Hinahatak mo ito gamit ang habag, imahinasyon, at matibay na pananalig. At iyan ang dahilan kung bakit lapitin ka ng mga himala. Para sa maraming Pilipinong Pisces, hindi naging madali ang buhay. Inuna mo ang pamilya kaysa sa sarili mong pangarap. Tahimik mong tiniis ang sakit, pinili pa ring maging mabuti sa mundo kahit hindi ito laging mabait sa'yo. Pero iba ang Mayo 30. Ngayon, ang kabutihan mo ay babalik sa'yo. At maaaring dumating ito sa anyo ng mga numero. Isang lottery. Isang maswerteng tawag. Isang pintuang hindi mo inakalang magbubukas. Pisces, huwag mong pagdudahan ang nararamdaman mo. Ang banayad na kutob na yan, hindi ito guni-guni. Ito'y kumpirmasyon. Ito na ang sandaling nakaayon sa'yo mula pa noon. Naging tapat ka. Naging handa ka. Ngayon, panahon mo na para tumanggap, Leo. Ang matapang na puso na sa wakas ay gagantimpalaan, Leo, isinilang kang para magningning. Pero hindi palaging ibinigay sa'yo ng buhay ang entabladong iyon. Sa likod ng tapang at kumpiyansa mo ay ang pusong may mga dalang tahimik na pasanin, responsibilidad sa pamilya, mga kinikimkim na takot, at mga pangarap na isinantabi para sa iba. Pero kahit ganun, ngumiti ka. Nanguna ka. Patuloy kang naniwala. At ngayon, sa Mayo 30, 2025, ang universo ay naghahanda ng suklian ang pananampalatayang iyon, nang higit pa sa iyong inaasahan. Ang petsang ito ay pinapagana ang iyong ikasampung bahay ng pampublikong pagkilala at ikalawang bahay ng pinansyal na pag-angat. Isang makapangyarihang pagsasanib na magbubukas ng pintuan para sa matagal mo nang hinihintay na tagumpay at kasaganaan. Ang enerhiyang ito ay hindi lang basta swerte, ito ay pag-angat. Palagi kang umaakto bilang tagapagtanggol, tagabigay. Ako na lang, kahit pagod ka na. Kaya ang biyayang ito ay mararamdaman mong napakalaki. Dahil hindi lang ito para sa'yo, kundi para rin sa lahat ng matagal mo nang inaalalayan. Sa mga araw bago ang Mayo 30, mapapansin mong may mga bagay na nagbabago. Mas lalakas ang dating ang iyong presensya. May mga taong lalapit sa'yo kahit hindi mo kilala para humingi ng payo. At sa kaibuturan ng puso mo, mararamdaman mong may paparating na pagbabago. Ang Leo ay hindi basta-basta nananalo ng tahimik. At sa pagkakataong ito, ni hindi rin magiging tahimik ang iyong tagumpay. Ang mga bituin ay hindi lang nakahanay para bigyan ka ng panalo, kundi para magbigay ng mensahe na ang pamumuno, katapatan, at pusong totoo ay mahalaga. Na ang mga taong hindi sumuko ang karapat-dapat sa liwanag. Sa mga pamilyang Pilipino, ang mga Leo ang madalas na nagsisilbing haligi. Ikaw ang may bitbit ng mga pangarap kahit bihira kang magreklamo. Kaya ikaw ang pinipili ngayon ng universo. Dahil alam nito na ang biyayang matatanggap mo, hindi mo itatago sa sarili, ibabahagi mo ito pataas, para sa lahat. Kaya kapag may numerong tila tumatawag sa'yo, kapag may tiket na kumikislap sa sari-sari store, huwag kang mag-alinlangan. Ito na ang palatandaan mo. Ito na ang panahon mo. At kapag isigaw ng universo ang pangalan mo, Leo, tumayo ka. Pangkalahatang mensahe. Ano ang kahulugan nito kahit hindi ka kasama sa listahan? Baka hindi mo narinig ang zodiac sign mo. Baka iniisip mo ngayon habang nanonood, ibig sabihin ba nito, wala na akong pag-asa? Ang sagot ay, hindi. Dahil ang mensaheng ito ay hindi lang tungkol sa mga signs, kundi tungkol sa alignment. Ang totoo, ang Mayo 30 ay may dalang enerhiya na para sa lahat. Bagamat may 5 zodiac signs na pinaka-naapektuhan,
Ang alon ng kosmikong pangyayaring ito ay umaabot sa ating lahat. Minsan, ang biyaya ay hindi dumadaan para sa'yo, kundi sa pamamagitan mo. Minsan, ang maswerteng araw mo ay nagtatago sa isang simpleng desisyon, kabutihan, o panganib na tinanggap mo ng buong puso. Hindi nakakalimot ang universo sa mga tapat. At ikaw, na patuloy na nananalangin kahit walang nagbabago, na nagbibigay kahit kaunti na lang ang natitira, na naniniwala pa rin kahit basag na ang puso. Hindi ka invisible. Sa kulturang Pilipino, alam natin na minsan, ang mga pinakamaliit ang siyang pinakanararapat. At ang tadhana, dumarating ito sa hindi inaasahang sandali. Kaya kahit hindi natawag ang zodiac sign mo, huwag kang panghinaan ng loob. Manatiling handa, manatiling tapat. Dahil ang Mayo 30 ay hindi lang isang petsa. Ito ay isang pintuan. At madalas, bumubukas lang ito kapag ikaw ay kumatok kahit mahina lang. Huling mga tip para makahikayat ng swerte sa Mayo 30. Ngayong alam mo na ang dalang enerhiya ng Mayo 30, ang alignment, ang oportunidad, ang posibilidad, ang tanong ay, ano ang pwede mong gawin para tanggapin ito? Dahil ang swerte ay hindi basta-bastang nahuhulog mula sa langit. Kailangan mong maging handa, espiritual, mental, at emosyonal. Narito ang mga paraan para maayon ang sarili mo sa makapangyarihang sandaling ito. 1. Gumising ng maaga at ibigay ang iyong hangarin. May paniniwala ang mga Pilipino na ang biyaya ay dumarating sa umaga. Gumising bago sumikat ang araw, magsindi ng kandila at manalangin. Ibulong o sabihin ng malinaw ang iyong mga hangarin. Kahit mahina lang, sapat na. Nakikinig ang universo sa mga malinaw na layunin. 2 hugasan ang kamay gamit ang tubig na may asin. Isang sinaunang kaugalian sa parehong Buddhist at kulturang Pilipino ang paghuhugas gamit ang tubig alat. Maglagay ng asin sa isang mangkok ng malinis na tubig at banlawan ang iyong mga kamay habang iniisip ang mga biyayang nais mong matanggap. Tinatanggal nito ang negatibong enerhiya. 3 barya sa iyong kaliwang bulsa, ang simpleng barya ay simbolo ng pag-akit ng yaman. Sa Mayo 30, magdala ng makinang na barya sa kaliwang bulsa bilang magnet ng pinansyal na enerhiya. 4. Gumawa ng isang kabutihang walang kapalit magbigay sa nangangailangan. Kahit maliit, kahit simpleng tulong. Ang biyaya ay lumalago kapag ito ay ibinabahagi. Magtiwala sa iyong kutob. Kung may numerong tila tinatawag ka o may nararamdaman kang malakas na hila sa isang sandali, huwag mo itong baliwalain. Hindi lang yan instinct. Maaaring yan na ang sinasabi ng universo, ito na yon. Sa Mayo 30, maging bukas, maging tapat, maging handa. Dahil sa tamang puso at intensyon, ang swerte ay hindi lang dumarating. Ito ay hinahanap ka rin. Huling mensahe. Nagsalita na ang mga bituin. Ngayon, ikaw naman. May mga taong buong buhay nilang hinihintay ang ganitong klaseng sandali. Isang sandali kung saan biglang nagbabago ang lahat, hindi dahil sa tsamba, kundi dahil sa banal na layunin. Mayo 30, 2025. Maaaring ito na ang sandaling iyon para sa'yo. Kahit kasama man o hindi, ang zodiac sign mo sa listahan, inaanyayahan ka ng enerhiya ng araw na ito na muling maniwala. Muling umasa, kumilos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya. Ang lottery ay hindi lang basta laro. Ito ay simbolo, paalala na kahit sa mundong puno ng pagsubok, may himala pa ring nangyayari. Pero ang mga himala ay pumapabor sa mga handa, sa mga tapat, at sa mga taong hindi kailanman tumigil maniwala kahit may rason na silang sumuko. Kaya pagdating ng Mayo 30, huwag mo lang ituring na isa na namang ordinaryong araw. Gumising na may layunin, manalangin na may kumpiyansa. Gumawa ng maliit na hakbang at asahan ng hindi inaasahan. Dahil sino ang nakakaalam? Baka ang sandali mo ay isang bulong, isang hakbang, o isang tiket na lang ang layo. I-comment ang zodiac sign mo sa ibaba, I like ang video kung tumama sa puso mo ang mensaheng ito.
Mag-subscribe para sa mas marami pang cosmic insights at divine timing. At i-share ito sa taong alam mong kailangang makarinig nito. Nabuksan na ng universo ang pintuan. Ang kailangan mo na lang gawin ay ang tumawid.